Number 8, number 10, number 11, yun ata yung pangalan nila, alias nila doon sa Yes po. club. Mga codes po. Pinapasukan nila. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Okay. Kayo po ay nag-work sa Malaysia. Opo. Umalis kayo dito sa Pilipinas. Ano po yung nakalagay sa kontrata ninyo nung kayo po ay makalabas? Napakapagtrabaho sa Malaysia? Spa therapist po. Spa therapist. Pagdating po sa Malaysia, hindi po kayo nagtrabaho sa spa. Nagtrabaho naman po. Spa naman po talaga yung binagsakan namin doon. Kaso, naging front lang na therapist kami. Pero yung talagang, parang kilala na din po kasi yung mga spa niya na pumupunta doon yung mga customer is for extra service. po. Hindi talaga siya legit na spa. In short, pag sinabi pong extra service, alam niyo na po ibig sabihin noon. Dito sa salitang kalye is pakol. Yun ang tawag sa kalye. Lumabas sila legit. Maayos yung papeles, tama po. Yes. May kontrata and all. Pagdating nyo doon, ng mga unang araw, talaga ispang pinuntahan nyo. Nagmamasahe talaga kayo bilang mga massage therapist. Yes po. Tinraining po muna kami ng ilang araw. Nung ako po ay bago pa, hindi ko po alam na ganun po yung kahantungan ng aking trabaho. Hanggang sa nawalan na po ako sunod-sunod ng katrabaho kasi hindi ko na po sila dalawa nadatnan. Bago pa po ako dumating, nakaalis na po sila, parang nakatakas na po sila. Ina-explain po sa amin is nakakakuha na daw kasi ng pera, ganun, kaya si alisan na daw po sila. Tapos habang tumatagal, nung ako na po parang sumasalang na po sa room. Kasi may mga room po dun sa spa nila na yun. Okay. Doon ko na po na-realize na yung sinatawag na extra service kasi hindi naman po ako nagmamassage before. First time ko lang pong magmassage. Ilang araw bago kayo po isinalang doon sa loob ng kwarto para sa extra service? 3 araw po. 3 days pa lang, Apo. sinala na kayo. Opo. Pero yung ano po, yung mismong pagdating namin doon, agad sinalang kami doon sa pinapadala kami sa pub. Mm. Pub. Tama po. Pub, yun po yung tawag nila doon sa mga parang Inuman? bar nila. Opo. Private bar nila. Yung magbihis daw kami, ganyan. Kasi papakilala daw kami doon sa mga ano doon. Customer. At doon sa pub, uupo kayo doon sa mga customer. Pinapainom pa kayo. Yes po. Nabanggit nyo rin po sa aming research, pinapainom ka ng ecstasy? Yes po. Binibilhan nila kami ng mga ano, yung parang tablet, ganun. Tapos minsan, ginagawa namin, hindi namin tinitik, tinatago namin. Tapos nagpapanggap na lang kami na tinake namin na may effect siya sa amin. Pero minsan kasi, hindi naman namin maiwasan, magsi-CR kami. Tapos, nilalagyan nila yung beer ng ano, yung powder. Kaya naiinom din namin. Kaya minsan hindi namin alam meron pala. So na ano din po talaga namin. Nangyari po sa akin yun ng ilang beses, sir. Umiiyak na lang po ako kasi hindi ko na po maramdaman yung paa ko. Manhid na manhid po. Hindi ko po alam kung ano pong pinainom nila sa akin. Tapos nung kinausap ko po si sir, kasi po yung girlfriend po niya yung gumawa nun. Sino si sir? Yung may-ari po ng spa namin. Pilipino to? Malaysia? Malaysian Chinese, po. Chinese. Malaysian. Chinese? Okay. Tapos, kasi tinuro po nung driver doon sa Royal mismo na ang gumawa daw po nun yung girlfriend ni sir. Nagsumbong na ako noon pa man na yun nga po, mismong mga trabahante niya po yung nagdadrag sa mga babae. Okay. Hindi niya po, parang wala po siyang management, proper management sa So, mga babae kwento niya. mo, dinag kami nung mga Opo. co-worker namin. Yung mga co-worker, yung mga Pilipino yun, kasabot siguro yun sa... Yes po, feeling ko po Pub. ganun po yung modus nila eh. Sila Parang- yung ano, parang tanggap na nila yung work nila doon. Nag-e-enjoy sila. Tapos ganun. gusto nila maging katulad din po namin sila na addict na sa droga. So, Para paano hindi na po kami pag high na kayo, banhid na kayo, sabi nyo, wala na kayo sa tamang pag-iisip, anong nangyari po? Ilan beses din namin na-experience yung bigla i-line ka nila papunta sa CR, ganun. Kahit mga officialis Police. pa doon ginagawa nila. Police? Kaya, yes po. Kaya nung nag-runaway kami, tas nag-file kami, tinanong kami na bakit hindi daw kami nag-report sa mga police doon. Paano nga po kami magre-report kung mismo yung mataas na police doon? Pupunta Tapos, doon. customer, Parokyano. Parang wala kang malalapitan kasi kakontakan din nila yung boss eh. Opo. Na para pag nag-report ka sa kanila, i-report ka lang dun sa boss. Bakit? Pakulong pa kayo, babalik na rin kayo. Ganun po yung nangyari sa kanya nung ganun nangyari po sa siya. inyo? Opo, sir. Siya po yung ni-report. April 16 po, yun doon po yung nag-start yung pangyayari. Sinaktan po ako ng amo ko. Tinry ko po sir, magpunta ng hospital. Sabi sa akin, hindi daw po ako tatanggapin kasi wala po akong police report. Kailangan ko daw po ng police report tsaka hindi daw po ako Malaysian. Okay. Tapos doon po sa hospital mismo, may mga nakasunod sa akin. Hindi ko po alam kung sila po yung pinadala ng boss ko para sundan ako or what.
Pero hinihila po kasi ako ng isang lalaki para sumakay sa sasakyan niya. Tapos buti na lang po, natawagan ko po yung kaibigan ko na magpapunta po siya ng kasama niya doon sa hospital para sunduin ako at dalhin sa police station. Pagdating ko po ng police station, inunahan po ako ng boss ko. Na doon na po siya. Alam niyo po, sabi niya, nire-report kita, nagda-drugs ka. Oh, yan sinasabi ko, babalik ta rin ka eh. Opo. Tapos sabi po ng police, buti na lang po, mabait po yung police noong time na yun, sir. Anong sabi po ng pulis? Kasi bago lang daw po siya, hindi talaga siya nakadestino doon. Sabi niya, masasayang ang buhay mo kapag nagpa-drug test ka. Sabi ko, hindi naman po ako yung nagda-drugs ng kusa, dinadrugs nila ako eh. Sabi ko, kung ipapa-drug test nila ako, ipa-drug test niya lahat ng babae niya sa kabila. Sabi ko kasi sila yung gabi-gabi nagda-drugs. Tapos po, kinausap niya separately yung boss ko. Hindi ko po alam kung anong naging pag-uusap nila. Tapos sabi niya ganyan sa akin, sir, huwag ka nang mag-file ng case. Umuwi ka na lang. Ibibigay ko yung passport mo. Doon po niya nabigay yung passport ko doon. Kasi po may hawak po ng passport namin yung sir namin. Hindi po namin... Buti na lang mabait yung pulis kasi pwede Opo. kang tuluyan doon. Binabaliktad ka na, kulong ka. Tapos po, sabi sa akin ng polis, wag daw po akong magpo-book ng hotel or wag daw po akong babalik sa facility niya. Kaya nakitulog po ako, sir. Nung time na yun, hindi ko naman kilala kung sino yung sinamahan ko po. Pero kaibigan po yun ng kaibigan ko, pero hindi ko po yan kilala. Para lang po maging ligtas, sir. Nagmagandang loob. Ganun po kalala yung trauma. Tapos doon ko na po kinontak yung agency kasi gusto po ng agency mag-book pa po ng ticket yung boss ko. Hindi nga po niya ako papauwiin. E di pag nalaman ng boss mo kung nasaan ka, siyempre ibibigyan Yan ticket po sa'yo, Yan po yung point ko, sir. ipit ka lalo. Okay, ganun po lahat ginawa sa inyo. So, yung extra service, merong kwarto na doon kayo dinadala Yes. para doon kayo pagsamantala ng mga customer. Private, lahat po nung mga room niya sa spa, private, may mga lock yung door. Talagang parang sinadya na parang ganun talaga siya. Kasi May diba, lock? Yes po, di ba po yung mga usually yung massage shop, yung mga ano nila, yung cortina lang, Cortina, ganun. yes. Pero yun hindi, parang private room siya. May sarili siyang shower room, tapos may lock yung door niya. Ganun po yung mga room niya. Lahat kayo ngayon ng Pilipino. So may mga Pilipino pa tayong kababayan doon. Meron Yes pa po, meron pa po silang dinala. Ngayon, recent lang, kasi nung nag-complain na kami nito, parang naban na yung ano nila sa agency. Kaya yung ginawa daw nila ngayon, bumalik sila dun sa dati nilang gawain na pinapasok nilang tourist doon, tapos doon na lang nila binibisahan. Nung lumabas kayo dito sa bansa, dumaan kayo sa immigration. Walang ginawang interview sa inyong mga tag-immigration. Walang ginawa silang pag-assess kung talagang pagdating ba doon kayo massage therapist. Kasi itong mga sensitive na trabaho massage therapist. Tapos yung pala, pagdating doon, gagamitin ka sa prostitution din. Wala akong ginawang interview sa inyong mga taga-immigration o kasabwat yung mga taga-immigration. Wala po. Alam na yun ang magiging... Sinek lang yung mga papel namin, ganun lang po. Meron bang insidente na kayo po sinasaktan ng mga customer ninyo o magiging mga amo nyo dahil pinipili talaga kayo gawin yung ayaw nyong gawin? Ako po, naranasan ko yung isang customer po na pinipilit niya akong yun nga po dun sa gusto niya nga sa service. Tapos ayaw ko po kasi nung time na yun, ano na ako parang stress na ako Alam na dun na po namin kasi talaga pinaplano tumakas. Parang hindi na rin kaya ng katawan ko. Then, nag-ano po ako, room service ako dun sa hotel. Tapos dun niya ako inanonon na hinila niya ako, binalibag niya ako dun sa kama. Tapos, buti na lang talaga nakaano kasi dumandok sa ilalim ng lamesa. Nung tumakbo ako, tapos pagbaba ko dun sa shop namin, ninabutan nga nila ako, hingal ako nun. Kasi talaga, tapos kinwento ko sa kanila. Tapos doon na po talagang nagsunod-sunod na yung ano ko, parang nagbago na din yung timpla ng katawan ko. Na-stress ako. Na-hospital po ako doon, lahat-lahat na. Tapos naranasan ko rin po kasi 2 beses mag-blackout doon dahil sa drugs. At sabi ng mga tao doon, alam ba yung mga tao dito, pag pangatlong beses na sila nagba-blackout, hindi na sila nagigising, sabi nila. Kaya O doon meron ako, bang insidente iba hindi na nagigising? yes po, Basta sabi, tuluyan. sabi Hindi nyo nila- alam kung anong drugs ang pinapainom sa inyo. hindi, basta Ecstasy. basta tablet. Pero iba-iba yung effect nila. Tapos meron din yung juice, yung powder siya, tapos tinitimpla nila na para siyang juice. Doon ako unang nag-blackout po na Hindi mo alam na meron palang drugs yun, pinainom sa iyo. opo, parang ano siya, mas malakas siya kasi hindi naman din po talaga ako may inom tapos hindi ko naman din alam kung ano ba talaga yung mga, kasi first timer mo lang naman, sasabihin lang nila na, ano lang yan, ganyan lang. Tapos yun, dun ako unang nag-blackout. Tapos nung pangalawa, dun sa mismong bar. Nung nagsabi mo blackout, ilang oras ka blackout noon? Hindi ko rin po alam. Pero Matagal, isang araw? matagal, hindi po, oras lang naman. Pero pagising ko noon, puno ako ng pasa dito kasi talagang ginigising daw nila ako. Tapos pinapainom daw ako ng tubig. Yung
talagang hindi na nagpa-function yung katawan ko. Kaya nung sinabihan nila ako na yung iba 3 beses niyan, hindi na nagigising. Doon na ako, pisang talagang natakot na ako. Siyempre sabi ko, may anak ako, baka mamatay ako dito. Di ba alam nyo, pupunta kayo doon, nasa kontrata nyo yun bilang mga spa therapist, meaning sa spa kayo, magmamasahe kayo. Nung dinala po kayo doon sa club, ba't di kayo pumalag? Wala ito sa kontrata. Ba't nyo po tinawagan yung agency? Agency, mali ito o tumawag kayo sa DMW o sa OWA. Hindi itong trabahong in-expect namin dito sa Malaysia. Hindi nyo po nagawa yun, hindi nyo naisipan na. Hindi na po namin Nakakatakot naisipan din. po talaga dun sa Natatakot lugar. kayo. Sobrang nakakatakot, sir. Imagine po, ano po siya, para po siyang sa liblib na probinsya. May mga border po, hindi po namin hawak yung mga passport. Border, namin. ibig sabihin, mga checkpoint. Opo. Immigration din po. Kasi ang Limbang Sarawak po is 1 hour away lang po sa Brunei. Hindi nyo hawak yung passport nyo. Pag cross ng mga borders, doon pinapahawak sa inyo yung passport nyo para ipakita nyo. Opo. Doon sa border patrol. And then after that, babawin ulit. Babawin po. po ng boss namin. Hawak-hawak ng, sino may hawak ng mga Boss passport? po namin. Yung employer po. Wala kayong cellphone para tawagan yung agency. Meron po. Hindi Pero na- sa case ko po kasi is, sila po nagdemanda na before. And then parang wala naman pong nangyari. Saan po kayo nagdemanda? Sa Malaysia o dito? Dito po, nag-file po kami sa tinulungan po kami ng DMW. Kaso yung nangyari po kasi, nung una kami lang 2. Kasi kami lang po yung tumakas. Tapos sinaga namin, umabot po siya na mahigit 1 taon. Pero sinaga po namin yung mga hearing, yung mga Ano sena. nangyari po sa kaso? Nagparepat sila. Tapos, isa nilang nila yung kaso namin. Tapos nung isasampa na sana sa korte, ganun, nakipag-settle ng kasi yung mga kasama namin, kinausap, kailangan na daw nila ng financial, ganun. Meaning nakipag-areglo yung agency kasi agency hindi reklamo ninyo. Pati po yung employer tsaka yung Mary Ann. Mary Ann, ito po yung agent. Okay, ilan pa po ang naiwan doon ng mga kababayan natin? Doon sa club na yun? Hindi ko na po alam. Marami? Siya na po kasi yung recent na dun, siya na, So ilan po yung Pilipino doon? ilan na? Bali, 5 na lang po ang natitira. 5 na lang. Pero meron po silang illegal recruit na 3. Yung mga babae doon kasi na naiwan, parang gusto nila yung trabaho nila. Kasi nung nga siya, pinagtatakpan pa na hindi naman daw siya sinaktan, pinipigilan lang daw siya na kasi tumatalon siya sa bintana. Ganun yung sinabi ng So isang merong babae. mga ibang nagugusto ng work Opo, gusto nila. dahil kumikita ng Opo, parang sanay sila, ganun. Oh, Ang tagal na okay. po nila dun, Na-addict na. Opo. Matagal na po sila dun. 11 years na ba? 11 years. 11 years? Opo. Wala na. Veterano na mga yun. Opo. Magkano pong kinikita ninyo? Commission lang po, kaya kung masipag ka magtrabaho, malaki sahod mo. Pero kung hindi mo kaya yung trabaho, wala ka sasahurin. Meaning per commission? Yes po. Per customer? Hindi po nila sinunod yung pinirmahan namin contract na may basic salary. Tapos may day off. Wala po lahat yun. Kasi Wala. tapos nilagay nila 8 hours working lang. Pero nagtatrabaho kami from 10 a.m. hanggang may customer ka, kahit umagayin ka pa, magwo-work ka. Attorney Manalili, is this the first time nakarinig po kayo ng ganitong klaseng reklamo ng mga OFWs natin na human traffic doon sa ibang bansa at ginamit sa prostitusyon? Katunayan po, Sen. Rafi, no, hindi po ito yung unang pagkakataon na nakatanggap po tayo ng ganitong reklamo. So, meron na po tayong recorded and monitored na mga kaso ng human trafficking, mga kababayan po natin sa ibang bansa na pinapangakuan ng trabaho, pero pagdating po doon ay nagagamit sa sexual na exploitasyon. Napakasakit po marinig, no, nung kanilang sinapit at yung sitwasyon. At totoo po yan, we can confirm that sinasapit po siya ng ating mga kababayan. Kaya nga po, tuloy-tuloy, no, yung ating pagsugpo ng issue ng trafficking. Nabanggit niyo, Sen. Rafi, isa po yan sa mga dahilan bakit meron po tayong preventive mechanisms para po dun sa mga palabas ng bansa dahil meron nga po tayong mga natatanggap na ganitong report. So nandito po ang IACAT Operation Center. Hindi po kami ang direktang nag-iimbestiga o nagpo-prosecute ng kaso, pero kami po ang nagre-refer sa appropriate agency. So maaari po silang pumunta sa amin sa IACAT Operation Center or kahit po magpadala ng report po nila at bibigyan namin ng initial assessment at kami po yung makikipag-ugnayan sa police at sa Department of Migrant Workers kasi base dun sa kwento, no, yun nga po, sila ay overseas Filipino workers, migrant workers at may elemento ng illegal recruitment maliban pa doon sa trafficking.
Kaya po makikipag-ugnayan po tayo dito sa Department of Migrant Workers para po masampahan ng kaso yung kanilang recruiter. Yun nga lang po, no, Sen. Rafi, dahil ang kanilang employer ay nasa Malaysia, medyo yan yung tricky na limitado ang ating otoridad, no? Opo. Kumbaga, ang una nating masasampahan ng kaso at may imbestigahan kung sino man yung recruiter nila or agent nila dito sa Pilipinas. Pero wala ba tayong magawa na government-to-government coordination para maiparating sa gobyerno ng Malaysia na meron itong mga establishmento doon na nagre-recruit ng mga OFWs natin and pagdating doon ay ginagamit sa sex exploitation? Yes po, definitely, Sen. Rafi. Parte rin po yan ng mandato ng IACAT, no? So nakikipag-ugnayan po tayo pagkatapos nating matukoy na meron tayong mga kababayan na nagiging biktima ng trafficking sa isang particular na bansa, nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Meron po tayong mga general capacity building and exchange of best practices at even yung kung paano po natin sinasagawa, no, yung investigation sa atin. At second naman, kung meron na tayong specific cases, meron na pong natukoy na mga specific people or location, nagko-conduct din po tayo ng exchange of information dun sa government-to-government na approach. Nung nakipag-areglo sa inyo, nagreklamo kayo tapos yung iba pumag-areglo? Yes po. So napakawalan yung agent. Parang na-dismiss yata yung kaso, hindi natuloy na masampa sa korte. Attorney Manalili, ito yung nakikita kong dilema ng ating mga OFWs na gusto man nila magreklamo, gusto na may makulong. Kaso sinisilaw sila sa areglo at karamihan sa kanila gusto manahimik na lang. Nakikipag-areglo. Is there a way na, yes, yung agent o agency, magbayad ka sa mga damages and all, pero dapat meron pa rin managot at meron pa rin makasuot, makulong, tuloy-tuloy. Wala bang ganung sistema? Siguro po baka mas masagot din po ng Department of Migrant Workers pagdating po dun sa recruiter, illegal recruiter at illegal agent, no? Kasi meron po talaga silang mandato rin na mag-regulate at magpasara ng mga agencies na yon. Ang nagiging limitasyon nga lang natin, Sen. Rafi, sa ilalim kasi ng batas natin, medyo personal pa rin krimen ng human trafficking. Kumbaga, yung krimen is against the person or the victim survivor. So kung nagsettle po, umatras po ang ating victim or complainant, nagkakaroon po tayo ng komplikasyon talaga doon pagdating sa pag-prosecute o pagsampa ng kaso. Yun po yung isang limitasyon din. Kaya po siya nagiging complainant or victim-based po ang pagsampa ng kaso. Opo, I understand. Matindi itong nangyari sa ating tatlong mga kababayan. Ito pong Malaysia, this is not the first time nakarinig ako ng problema ng mga ating OFWs. Hindi lang dito sa human trafficking. Meron pa nga doon yung pogo, tapos nagawang surrogate mother, etc. So, why are not we still declaring Malaysia as a hotspot for OFWs natin? Siyempre, tatanggap pa rin tayo. Pwede pa rin tayo magpadala sa Malaysia, pero dapat talagang very thorough screening. Why are not doing that, Yusek? Una po, nagpapasalamat po kami at makikipag-coordinate kami agad sa inyong programa po dahil sa pagpaparating nitong napaka-importanting ganganapan na ito. No? Kami ay nabigla dito sa nangyaring ito dahil akala namin this is a thing of the past. May nangyayari pa palang ganito. No? Hindi pa pala natin nabubuwag yung mga illegal recruitment and other forms of human trafficking katulad ng ginagawa ng Malaysian employer na ito. So ang una po natin gagawin, kukunin namin yung detalye sa inyong opisina, Senator Rafi, at pakikipag-ugnayan kami agad sa aming labor attaché sa Malaysia. No? Okay. Ipapa-welfare check natin yung mga tao doon sa lugar na yon at kukunin natin kung voluntary or hindi dahil siyempre forced labor yan pag sila ay pinipilit na magtrabaho doon. I want it done today. Yes sir, yes sir. Okay. At ang susunod po natin gagawin, iba-blacklist kaagad natin yung employer na yan, no? Para hindi na makakuha. At nag-illegal pa may nabanggit na 3 na kababayan natin na illegally recruited. Isasabihin natin sa labor attaché na i-blacklist sa ibang post para hindi makapagparating ng ibang OFWs coming from other countries, no? Pangatlo, makikipag-ugnayan po kami sa ahensya, yung lisensyadong ahensya na nag-deploy sa kanya, no? Ay malaki ang sasagutin po niyan. Hahantong yan sa cancellation ng kanyang lisensya. No? Hindi siya makakapag-deny dahil meron tayong living witness na nagsabi na ginawang prostitute yung ating worker. Napaka-decenteng trabaho sana kung hindi lang ginawang kalokohan po ng ating ahensya na yan. At hindi na po uulit yan. At saka doon sa mga taong nakakaalam ng proseso na yan. No? Bagamat nag-withdraw or nakipag-areglo na ang ating OFW, gagawa tayo ng paraan na ang complainant ay ang Department of Migrant Workers. Yun. At hindi yung OFW. Okay. No? Gagawa tayo ng paraan
na ang complainant mismo will be the department itself dahil mandato po natin yan, hindi natin pababayaan po. Opo. Let's talk about paanong sila mabigyan ng intervention kasi na-trauma po sila. Matindi yung pinagdaanan nila, dinrag sila and then may ginawa sa kanila, labag sa kanilang kalooban, habang sila po'y walang malay, etc. So, dapat may programa tayo dyan sa DMW na to help them recover from trauma. I'm sure may trauma pa rin itong mga kababayan natin dito ngayon. Bukod pa sa financial assistance, nabibigyan natin sila. Tama ba, Yusek? Exactly po, Chair. No? Alam nyo, palagi kami nag-appear sa inyong committee at napaka po ng direksyon na binibigyan nyo na bigyan ng proteksyon ng ating OFW. Yung psychosocial services will be an essential part of the interventions that we will adopt in this case po, Senator. No? Opo. Makikipagtulungan po kami sa aming well-off at sa ating DOH at bibigyan natin sila ng mental and psychological wellness. Ako po ay magpapatawag next week ng hearing tungkol dito kasi alamin natin bakit ito patuloy pa rin nangyayari despite the fact na naghihigpit na tayo dyan sa immigration, naghihigpit na tayo sa DMW, OWA, nandiyan pa yung IACAT, lahat nagtutulungan pero nangyayari pa rin. Why? Yun ang malaking why. That's why in aid of legislation, well, we have to conduct an investigation para mahinto itong ganitong klaseng napakatinding issue. Sang-ayon po kami at suportado po namin yung inyong direksyon, Senator. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon. pwede tayo mag-hearing tungkol sa kasong ito? Yes po, Sen. We will try to release a notice of hearing po as soon as possible po, Sen. No? At maidadagdag ko lang po siguro, Sen, kailangan natin ring tandaan na ang illegal recruitment at human trafficking is two separate crimes po yan, Sen, defined under two separate laws. So tignan po natin yung quit claim, Sen, doon sa areglo. Baka po sila ay naareglo lamang doon sa tinatawag nating illegal recruitment, Okay. pero baka bukas pa po ang pintuan para sa human trafficking, Senator. Squarely po kasi sa Section 4A ng RA 10364 ng ating human trafficking law, yung recruitment under the pretext of overseas employment for Okay. sexual exploitation. So, baka posible pa, Sen, no? Kung hindi po Mahabol pa. sarado ang pintuan dahil po doon sa quit claim, pwede pa po siguro nating i-refer sa IACAT natin, Sen, Sige. human trafficking case. Sige, next week mag-hearing tayo tungkol Yes po. dito. Usap-usap tayo lahat ng staff. Maraming salamat po, Yusek Bernard Olalia. Pupunta po kami sa inyong tanggapan. Papatawag namin po kayo sa mga Maraming dating salamat araw. po, Chair. And of course, maraming salamat kay Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ IACAT, Interagency Council Against Trafficking. Ma'am, pupunta po kami sa inyong tanggapan. May pagnahin kami sa inyo. Salamat po. Okay, mga ma'am, ito, punta kayo dun sa kabilang booth. Lahat po ng tulong ng DMW, OWA, IACAT, maging ang aking programa dito sa Wanted sa Radio and then my office sa Senate, me being the committee chair ng DMW, bubuhos po ako ng tulong para sa inyo. And that's why I'm gonna conduct a full-blown investigation tungkol dito. Para once and for all, sana matuldukan na ito. Paulit-ulit na lang. Okay? Salamat po mga ma'am.